Magandang umaga po sa lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Pastor Bebot de Tabali po. Ayan. Devotional prayer po natin at magkakaroon po tayo ng short study sa Old Testament at sa New Testament. Ito po ay tungkol sa glory of God. Ayan. Ang topic po kasi natin ngayon ay God's glory or glory of God. Ayan. Nawa ay malaki maitulog po nito para sa buhay po natin at may apply po natin itong mga napag-aaralan natin nang sa ganun po ay patuloy po tayong lumago at maging matagumpay sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, lalong-lalo na po sa ating panahon na kung saan ay nandito po tayo sa trials and suffering, sa pandemic na ito at nawa ay mas marami pang tao na lumapit sa Diyos dahil sa mga pangyayaring ito. Sa halip na mas marami yung magdusa, nawa ay mas marami yung mapalapit sa Diyos dahil nga po sa mga temporaring paghihirap na ito. Yan. Okay, so ang key verse po natin ay dalawa sa New Testament at isa sa Old Testament. Pero sa Old Testament parang maiksi pero pag-aralan po natin. Key verse po natin sa Old Testament ay Exodus chapter 33 verse 18. Okay, ito po yon. Sabi rito, Then Moses said, Now show me your glory. Yan. So, pag-aralan natin yan. Ano kaya yung sinasabi rito ni Moses sa Panginoon na now show me your glory. Ipakita mo ngayon ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Yeah. Sa New Testament, John chapter 11 verse 40, ito yung kung saan namatay po si Lazarus, kapatid ni Martha at ni Mary. Yan, kaibigan ni Jesus. Yan. At siya ay nakalibing, ay kaapat na araw na yon at pinuntahan ni Jesus Christ. Yan. Sabi po rito, John chapter 11 verse 40, Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Yan, yan ating key verse dito. Okay. Sa Tagalog, Pinoy verso sabi, sinabi ni Jesus sa kanya, di ba sinabi ko sa iyo na makikita mo ang kadakilaan ng Diyos kung mananalig ka? Ayun, so meron pong kondisyon, ano? Kailangang manalig upang makita ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos, the glory of God. Yeah. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, ito yung sinabi ni Paul sa Corinthian Church, For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that outweighs them all. Ayun, sandali lang ang mga maliliit na problemang ito, pero ito ang magbibigay sa amin ng pambihira at walang hanggang kaluwalhatian na mas matimbang pa sa lahat ng mga paghihirap. Yan. O, dun muna tayo sa Old Testament. Maraming ginamit si Lord sa mga Bible characters. Umpisa pa lamang sa kila Noah, Abraham, Moses, David, Elijah at marami pang ibang mga prophets. Pero kuha lang po tayo ng isa at mga ilang verses. Ito ay sa panahon ni Moses sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Sa chapter 30, Exodus chapter 33, mula verse 13 to 16. Yan. Basahin po pakinggan po natin. Sabi rito, no? If you are pleased with me, sabi po ni Moses, if you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Yeah. Remember that this nation is your people. Verse 14. Ito po yung sagot ni Lord. The Lord replied, My presence will go with you and I will give you rest. Verse 11. Verse 15. Then Moses replied, If your presence does not go with us, do not send us up here. How will anyone know that you are pleased with me and your people unless you go with us? Yan, sa verse 16. Sa 17 and 18. The Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Then Moses said in verse 18, Now show me your glory. Ayan. Okay. Kunin po natin yung account na Exodus chapter 34 mula
verse 5 to 7 po. Ayan. Ito na po yung bagong stone na kung saan nandun po yung Ten Commandments na binigay ni Lord kay Moises para sa mga tao po. Ayan. Sa chapter 34, verses 5 to 6 and 7. Sabi ko na po tuloy-tuloy. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. And he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the Lord. The compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generations. Verse 8. Moses bowed to the ground at once and worshiped. Verse 9. O Lord, if I have found favor in your eyes, he said, then let the Lord go with us. Although this is a stiff-necked people, forgive our wickedness and our sins, and take us as your inheritance. Take us as your inheritance. Ito po yung prayer niya. No? Okay. Verse 10. Then the Lord said, ito, pakinggan po natin. Ito sinabi ni Lord, I am making a covenant with you before all your people. I will do wonders never before done in any nation in all the world. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. Hallelujah. This is the glory of God. Huh? So makita natin yung pamangako ni Lord sa kila Moses, ano? I will do wonders never before done in any nation in all the world. Yeah. Ito po yung sa chapter 40. Yeah. Kung saan pinakita rito ni Lord yung glory, yung kanyang glory, no? Na maabot kaya ng kaisipan ng mga Israelites. Ibig sabihin, para makaya ng mga tao na maunawaan yung kaluwalhatian o yung glory ng Diyos. Yan. Ito po, sa Exodus chapter 40, verse 34. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled upon it, and the glory of the Lord. Ayan. Yung tent of meeting, yung po kasi ginamit nila, no? At pinagamit ng Diyos upang makita po nila na kapag merong pillar of clouds na nakahinto at nandoon sa tent, ibig sabihin po ay nandoon ang presence at ang glory ng Diyos. Walang papasok. Ayan. Kasi pag meron pumasok, mamamatay po sila. Yan. So, doon naman sa pagkagabi naman, sa araw po, pagkagabi naman, ito naman yung pillar of fire na kung saan nagbibigay ng light o liwanag para sa kanila at nagbibigay din ng warmth sa kanilang katawan, lalong-lalo po pag taglamig. So, meron pong provision si Lord sa kanila. Bukod dito, no? So, kapag kayong pillar of clouds ay umangat, ibig sabihin po nun, pwede na silang mag-travel, lakad na. Pagka tumigil yung clouds, tigil din sila. Yan. Pagka umangat yung clouds, lakad na naman sila. So, ganun po yung communication nila sa Diyos. Dahil nandun nga po yung presence at yung glory ng Diyos sa pamamagitan ng pillar of clouds by day and pillar of fire by night. Sa pamamagitan nun, yun ay abot kaya ng kaisipan ng mga tao na maunawaan yung glory ng Diyos. Yan. Okay. So, sa verse 36, in all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. Ayan, ito nga yung sinabi ko po. Ayan. 37, but if the cloud did not lift, they did not set out. Ayan. Until the day it lifted. Ayun. So, kailangan maging masunurin sila in obedience to God. Maingat po sila, no? Kailangan sa ganon ay magkaroon sila ng security, ng protection, at yung continuous communication sa Diyos. Ayan.
Verse 38, so the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the house of Israel during all their travels. Hallelujah. So makita natin yung simple way of revealing God's glory to the people na maunawaan at maintindihan nila ay ginawa ng Diyos. Ayan. Sa pillar of clouds by day, ayan, at pillar of fire by night. Ayan. Pagka tumigil, nakatigil po yung clouds, tigil sila. Ayan. Kapag tumaas po yung clouds, okay, travel na kayo uli. So, yun makikita ho natin yung communication at yung obedience ng mga tao. Makikita po natin the glory of God. Ayan. They have seen the glory of God in the pillars of cloud and the pillars of fire at night. Ayan. Yun po yung simple illustration po ng glory of God sa Old Testament. Marami pa ho, kaya lang limited po yung time natin. So, ito po yung sa Exodus chapter 40. Yan. Sa New Testament naman po. Ayan. Ito po, yung John chapter 11 verse 40. Ito po yung nangyari. Ayan, basahin na po natin. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Verse 41 hanggang 44, ito po. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Yan, take note, for the benefit of the people. Alam niyo po ba na hindi sa kanilang panahon for their benefit para makita po nila yung glory of God Yung po kasing miracle na ginawa ni Jesus Christ, it displays the glory of God Yan. So, hindi po nagkataon lang na nagkasakit si Lazaro at namatay, kung hindi ito isa sa plano ng Diyos to reveal and show the glory of God sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasi po, even in the Old Testament, naniniwala po sila, yung mga Jew na only God can heal yung mga sickness, yung mga dread disease, yung mga blind, mute, mga deaf, yung paralytic, yung lame, yung mga lepers. Only God can heal the lepers and the blind. And only God can raise the dead. Ginawa ni Jesus Christ yun. In the Old Testament, only God can do that. The Lord. In the New Testament, Jesus Christ is the Lord. Siya po yung Panginoon Ayan. So ano pong ginawa ni Jesus Christ? Nag-preach siya, repent for the kingdom of heaven is near. Nandito na po siya. Siya po yung Messiah. Ayan. So ang kailangan po ay repentance. Para magkaroon po ng kaligtasan. Ayan. Kasi ang kailangan po ng mga tao ay salvation, protection, deliverance, healing. Yan pong kailangan ng mga tao ay ginawa ni Jesus Christ. Yung natatandaan niyo po yung mga namatay na binuhay ni Lord, yung widow's son sa Luke chapter 7 verse 11 to 17. Yan yung kaisa-isang anak na lalaki ng widow. At ang sabi po ng Bible doon, yung the heart of Jesus Christ went out to her. Ayan, ibig sabihin, ito po yung empathy, naawa, naabag si Jesus Christ dun sa widow. Widow kasi nung araw, pagka ganun siya, widow siya, wala siyang position sa society. Tapos yung inaasahan niyang anak na lalaki ay namatay pa. So ano pong maging hanap buhay niya? Taga-igib lang siya ng tubig, taga-luto, taga-linis ng bahay, taga-hugas ng paa ng mga bisita. Ayun. Wala siyang position sa society. Hindi siya pwedeng barangay chairman, hindi siya pwedeng mayor, hindi siya pwedeng doktor o lawyer, hindi So makita ho natin na naawa si Jesus doon sa widow. Yung anak ni Jairus, ay binuhay ni Jesus, At yung si Lazarus, yung kanina, ating binanggit natin, at higit sa lahat, Jesus Christ Himself
yung kanyang kamatayan, His resurrection, naroon po yung power of His resurrection. Nandun po yung glory of God yung muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya ingatan po natin pag-share. Madalas po marami nag-share ng Word of God. Tumitigil doon sa kamatayan ni Jesus. Sinasabi na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas dahil siya ay namatay para sa iyo upang ikaw ay maligtas. Ayan, ganun. Tapos period, wala nang ibang explanation. Madalas po ako makita mga leaflets, ganun natapos doon, the death of Jesus Christ, yan, leads you to salvation. Yan. Hindi lang po ganun Ang mahalaga po, the death of Jesus Christ and His resurrection. Ayun. Ang nagbibigay sa iyo ng kaligtasan. If you will repent. Ayan. Kailangan meron pong repentance, yung genuine repentance, yung pagtalikod po sa kasalanan at pagharap sa Panginoon. Ayan, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi rin po tumitigil doon. Kapag ikaw ay nagkaroon ng repentance, kailangan magkaroon ka ng sanctification. Ibig sabihin, sinisurrender mo ang iyong buhay sa Panginoon at ikaw ay patuloy na nagbabago, nagsusumikap na magkaroon ng pagbabago sa buhay. Yan. So, hindi lamang po, may mga tao kasi na gusto lamang po ay nakatanggap ng salvation at tumigil na, kaya hindi sila nag-grow. Importante po, meron tayong salvation at patuloy po tayong nag-grow sa pamamagitan ng sanctification. Ibig sabihin sanctification, patuloy tayong nililinis, binabago ng Diyos araw-araw. Ayan. Okay, so hindi na tayo nagiging dati na madali at madalas magsinungaling, madalas na manloko, madalas na sumang-ayon sa sistema ng daigdig. Engaged tayo sa corruption, sa mga immorality, sa mga idolatry, at sa lahat ng corruption. Pag sinabi kasing corruption, hindi lamang ito yung pagnanakaw ng pera. Ang corruption kasi is evil Yan, decay, rotten, dishonest transactions. Yan. Yun po yung corrupt. At kung makikita nyo, even doon pa sa time ni Noah, sinabi na po ng Diyos na yung mga tao doon ay punong-puno na ng corruption. Kaya wala na pong makitang righteous ang Diyos kung hindi si Noah na lang. Ayun, kaya nagkaroon po ng divine judgment po ang Diyos doon. Okay. So, dito po, nung sinabi po rito sa verse 42, I know that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Yeah. When he had said this, Jesus called in a loud voice. Lakas mo, command dito, Lazarus! Ayun, come out! Malakas na sinabi niya, At sumunod po, yung death, physically dead na tao ay sumunod kay Christ, Ang malungkot kasi sa ating panahon, maraming buhay na tao, naririnig po yung command, pero ayaw sumunod. Sila rin naman po yung tatanggap ng resulta ng kanilang disobedience. So, may consequence po yung hindi pagsunod. It's either pag sumunod tayo, punta tayo sa heaven. Pagka hindi, punta ka doon sa eternal punishment, which is hell. Meron choice kasi yung binigay ng Diyos. Napakasimple naman po kasi. Pag sumunod ka, eternal life in heaven. Pag hindi ka sumusunod, may punishment ka, eternal punishment in hell. Yan. So, ang tao po may kalayaang binigyan ng Diyos ng kalayaang pumili. Yan. Kaya, saan po tayo? Sunod po tayo para magkaroon po tayo ng eternal life at eternal glory for the glory of God. Ayan. Okay. So, verse 44, anong nangyari? The dead man came out, his hand and feet wrapped with stripes of linen and clothed around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Ayan. So, nabuhay po si Lazarus. Ayan. So, makikita ho natin the glory of God. Yung mga miracles na ginawa ni Jesus, aside from the benefits of the people, para makita nila yung glory of God. Kasi yung mga miracles, it displays the glory of God in Christ Jesus. Ayan. So makikita ko natin na sa pamagitan ni Kristo, ginawa ito ng Diyos. Bakit po? Dahil si Jesus Christ is our Lord and Savior. Ayan.
Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 16, makikita natin dito yung resurrection of the dead. Okay, so aside from the resurrection of our Lord Jesus Christ na makikita natin sa gospel, sa Matthew 28, Mark 16, Luke 24, John 20, nandun po yung resurrection of our Lord Jesus Christ na nagbibigay sa atin ng hope and eternal life pagka tayo po ay nagrepent ng tunay. Yan. Okay. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 and 16. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Oo nga, ano? So, kailangan po ay meron tayong malinaw na pangunawa tungkol sa resurrection. Sa verse 22, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Yan. So, sa lahat po ng tao na magmula kay Adam ay may kamatayan. Hindi lamang mo physical, kundi spiritually dead. Yan. Pero nung dumating si Christ, ay ito na nga po yung gift of God. No? Dumating si Christ, all will be made alive. Magiging spiritually alive na po ang bawat taong mayroong Christ sa buhay niya. Yung mga nagrepent. Genuine repentance, kailangan po, no? We are alive in Christ. Ayan. Okay, so, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, ito yung the coming of the Lord. So, ito makita natin dito yung future glory na pinagkakalob sa atin ng Diyos. Ano? Verse 16b, no? The dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. O ayan, nakita natin yung glory of God na inihanda sa atin ng Diyos. Kaya nga po, itong 1 Corinthians 4 to 17, yung mga pagdurusa at paghihirap natin dito sa ibabang lupa ay pansamantala lang yan. Panandalian lang yan. Kasi meron pong eternal glory na nakahanda para sa atin. Mas matimbang po yon, mas mabigat. Ayan, yung pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ayan. Okay. So, alam niyo po ba na meron tayong future glory. Lahat po ng mga genuine believers, merong future glory na inahandaan ng Diyos para sa atin. Number 1, to be with Christ. To be with Christ. Yan yung pag iniwanan natin tong physical body natin dito sa lupa. Ayun. So, sa pagdating ng panahon na tayo tinawag na ng Diyos, iwanan mo na yung lupa. Andito yung mansion mo sa langit. Yan. Welcome, good and faithful servant. Yan. So, to be with Christ. John chapter 14 verse 10, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may be where I am. So, hindi lamang po yung mga disciples ni Lord para sa kanila ito nung kinakausap niya, kundi yung principle po noon ay para din po sa lahat ng believer. Kasi namatay na po yung mga disciples. So, hindi naman ibig sabihin, yung mga disciples lamang po ang maliligtas. Kundi lahat po ng believers in Christ Jesus. Yung pong mga genuine repentance. Yeah. To be with Christ. Pangalawa, to behold His face. Sabi sa Psalm 17, verse 15, and I in righteousness, I shall see you, your face when I awake. I shall be satisfied with seeing your likeness. 2 Corinthians 4:6, let light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Kaya to behold His face, mapagmasdan at makita natin yung wangis ni Jesus Christ. Ayan, pangako sa atin to ng Diyos, Okay, to be with Christ, to behold His face, In the Old Testament, maging si Moses, di po niya pwedeng makita yung mukha ng Diyos. Yung likod lang ang pinakita ng Diyos, tinakpan ng Diyos yung si Moses at sinabi niya, ayan, yung likod lamang ng Diyos ang nakita ni Moses. Yung glory of God during those times of Moses. Ayan. Number 3, to behold the glory of Christ. Ayan, yung mapagmasdan,
yung makita mo yung glory. Hindi lamang po yung kawangis niya o mukha, hindi yung glory, yung buo yung kalawalhatian ng Diyos. John chapter 14 verse 40, Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Ayan, yung kalawalhatian ng Diyos at yung kalawalhatian ni Kristo ay makikita natin pagdating ng panahong iniwan na natin itong katawan natin dito sa lupa at tayo ay naroon na in heaven. Yeah. Number 4, to be glorified with Christ. So, hindi lamang to be with Christ, to behold His face, to behold the glory of Christ, kundi to be glorified with Christ. Tayo mismo mag-glorify. I-glorify tayo ng Diyos. Romans chapter 8, verse 17 to 18. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering, in order that we may share in His glory. Ayun, so para ma-share po yung glory ng Diyos, kailangan meron po, dumaan po tayo dun sa, yung sa suffering ni Christ. Kailangan identified po tayo doon. Nang sa ganun, tayo po ay mag-glorified with Christ. Number 5, to reign with Christ. To reign, ibig sabihin, mga siwa, mamahala, maghari kasama ni Kristo. So sa langit, hindi lamang isip, tapos nakaupo lang tayo, hindi. Ang sabi po doon, mga mamamahala, mga ngasiwa, maghahari ka. Ayan, kasama si Kristo. O 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we endure, we will also reign with Him. So kung tayo po ay nagsuffer, tayo po ay magre-reign, mga ngasiwa, maghahari, kasama si Kristo. Number 6, to inherit all things as inheritance. Ayun, mamanahin po natin yung ipinangako ng Diyos na tayo po yung magmamana sa kaharian ng Diyos. Revelation chapter 21 verse 7, He who overcomes will inherit all this and I will be his God and he will be my son. Kasi tayo po yung naging adopted children of God, kaya meron po tayong mamanahin kasama si Kristo. Glory of God yan. Glory of God. Number 7, to shine as the stars. Daniel chapter 12 verse 3. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. So magniningning ka. Kung sa palagay mo dito sa lupa persecuted ka, nagsasuffer ka, iyan naman po isabi ay temporary lang. Yung eternal glory, yung hindi mo nakikita ngayon, na ipinangako ng Diyos. Pero alam po ba natin na mayroon na pong ipinapakita sa atin ng Diyos at tayo po ay nagkakaroon ng hope o pag-asa. Ayan. So, napakaganda po itong mga pangako ng Diyos na tayo po ay magkakaroon ng future glory as a genuine believer. To be with Christ, to behold His face, to behold the glory of Christ, to be glorified with Christ, to reign with Christ, to inherit all things as inheritance, and to shine as the stars. Kaya nga po sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 12, ayan, kahit siya po ay nagdurusa at alam niya ito'y pansamantala lang, sabi niya po ito, verse chapter 4 hanggang 20. Summarize po lang natin to. Nasabi po ito, I rejoice greatly in the Lord. At last, you have renewed your concern for me. For I have learned to be content whatever the circumstances. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him, through Jesus Christ, who gives me strength. Ayan. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ayan. Madalas po, ito ay memory verse po ng marami at kiniklaim ito, pero ang mahalaga po, maunawaan po natin itong mabuti na learn to be content. Pagka ganun po kasi, masasabi mo na in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, learn to be content. Anang sa ganon, sabi niya ito, I can do everything through Him who gives me strength.
magagawa mo ang lahat ng bagay, ayan, sa pamamagitan ni Jesus Christ na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Ayan. Kaya nga po, sabi sa verse 20, to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Yan. So, conclusion and challenge. Challenge po sa bawat genuine believer na meron pong future glory. Keep watch and pray. Yan. Be faithful. Obey His command so that you will see the glory of God. Oo nga, no? Pagka wala kasi ho tayong prayer and devotion, tapos hindi tayo faithful, hindi natin sinusunod yung command niya, it is impossible for us to see the glory of God. Okay, so for us to see the glory of God, keep watch and pray, be faithful, obey His command, and see the glory of God. Yan. Okay, so thank you po. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig niyo po. Nawa makatulong po ito. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa mga sandaling ito. Pinagkalooban niyo po kami ng panahon at kami po ay nakapag-aral ng inyong salita. Nawa itong yung future glory sa bawat believers ay maging makatotohanan po sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami po ay to be with Christ, to behold His face, to behold the glory of Christ, to be glorified with Christ, to reign with Christ, to inherit all things as inheritance, and to shine as the stars. Ang lahat nitong mga future glory, Panginoon, ay pinagkalab niyo po sa amin. Yan. Salamat po, O Diyos. Kaya po, Panginoon, magsusumikap po kami. Magmula po ngayon, we will keep watch and pray. We will be faithful. We will obey your command so that we see the glory of God. Your glory, Panginoon. Salamat po. In Jesus Christ we pray. At inaalala rin po namin, Panginoon, na ang pandemic na ito ay magkaroon po ng kalutasan sa malalong madaling panahon, maging matagumpay at successful at safe po yung mga vaccine na darating sa aming bayan sa ikagagaling po ng mga maraming may karamdaman at ikaayos po ng buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming bayan, ang nawa ang maraming tao po ay mas lalo pong mapalapit sa iyo at sila po ang maging pag-asa at wala pong iba kundi kayo po, O Diyos. Salamat po sa kaligtasan, sa protection, sa provision na inihahanda niyo po sa mga deliverance, sa healing na ipinagkakaloob niyo po, Panginoon, sa lahat ng nangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang the only hope dito sa buong daigdig. Maraming salamat po in Jesus Christ, Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Amen. Salamat po. Bye-bye. See you next time.